Marami ang nagulat nang sumabog sa balita ang tungkol sa yaman ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nagsimula ang mag-asawa sa simpleng pamumuhay, ngunit kalaunan ay naging malaking kontraktor ng mga maanumaliang proyekto sa gobyerno, partikular sa DPWH. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang koneksyon nilang ito ang nagbigay daan para sila ay imbestigahan, lalo na dahil sa kanilang nakakalulang lifestyle. Bukod sa tirahan nilang malamansyon na aakalain mong hotel dahil sa laki at ganda, pinaka-pinag-usapan din ang koleksyon nila ng mga sasakyan. Ayon sa mga ulat, umaabot sa 80 ang bilang ng kanilang mga kotse at 40 sa mga ito ay mga luxury cars tulad ng Bentley, Rolls-Royce at Mercedes-Benz na tinatayang nasa 277 million pesos ang kabuang halaga. Isa pa sa pinakatumatak na kwento ay nang bumili umano si Sara Diskaya ng isang Rolls-Royce Cullinan na nagkakahalaga ng 30 hanggang 60 million pesos. Oh, how much is the Rolls-Royce? So the Rolls-Royce was around 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yun. Nakakagulat ang rason dahil ayon mismo kay Sara, natuwa lamang siya sa payong nakasama sa sasakyan. Kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Para sa karamihan, tila kalokohan lang ito. Pero para sa kanila, normal na bahagi ng kanilang marangyang pamumuhay. Pero sa kabila ng karangyaan ng mga contractors tulad ng Diskaya at ilang mga tiwaling DPWH engineers, malinaw na hindi pa rin sila kabilang sa pinakamayayamang Pilipino ayon sa Forbes Magazine rankings. Dahil ang listahan ng Forbes Magazine para sa Philippines 50 Richest ay nakabase sa malalaking negosyo, stock market valuations at global investments. Kaya't bagaman nakakashock ang lifestyle ng mga Diskaya, hindi pa rin sila umaabot sa pandaigdigang pamantayan ng yaman na sinusukat ng Forbes. Sino-sino nga ba itong mga pinakamayayamang Pilipino ngayong taon? Kilalanin natin ang 10 nasa listahan ng Forbes Magazine Philippines 50 Richest 2025. Sa ika-10 na pwesto ay si Tony Tan Caktiong kasama ang kanyang pamilya. Siya ang chairman at founder ng Jollibee Foods Corporation na ngayon ay isa sa fastest growing Asian restaurant chains sa buong mundo. Sa edad na 72, siya rin ay may stake sa Double Dragon Properties. Ang kanyang kabuuang yaman ay tinatayang nasa $2.9 billion o mahigit 160 billion pesos. Sa ika-9 na pwesto ay ang mag-asawang Lucio at Susan Ko na nasa likod ng Pure Gold Price Club, ang chain ng hypermarkets at supermarkets na sinimulan nila noong 1998. Bukod pa rito, si Lucio Ko ay chairman ng Costco Capital, isang publicly listed company na may investment sa liquor distribution at real estate businesses. Ang kanilang net worth ay nasa $3 billion o mahigit 170 billion pesos. Sunod sa ika-8 pwesto ay si Lucio Tan, founder at chairman ng LT Group. Ilang kilalang brands under sa LT Group ay ang Tanduay, Philippine Airlines at Philippine National Bank o PNB. Siya rin ang nagtatag ng Asia Brewery noong 1982 na naging pangunahing kakompetensya ng San Miguel. Ang kabuuan ng kanyang yaman ay nasa $3.2 billion o higit 185 billion pesos. Ang ika-7 spot naman ay nakuha ng pamilyang Zobel de Ayala. Si Jaime Zobel de Ayala ay dating chairman ng Ayala Group